Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message ni Pisces, we have the 7 of Wands. Ayan. So, maaari, no, na may mga challenges na maaring pinagdadaanan ang iba sa inyo sa ngayon. At po pwedeng related yan sa trabaho, you know. Po pwedeng related yan sa trabaho. Maaring merong mga naiinggit sa inyo, Pisces, sa trabaho. Kaya po pwedeng meron ditong mga nangi-intimidate sa iyo, merong gumagawa ng kwento, maaring merong mga nang bubuli sa inyo. So po pwedeng mga ganon, ano? But ganun talaga, diba? Hindi natin mapiplease ang lahat. At may mga tao talaga na, alam mo yon, hindi sila masaya. They can't be happy. 'Di ba? For the people na nakikita nilang umaasenso or mas mataas ang posisyon kaysa sa kanila, mas maganda ang estado ng buhay kaysa sa kanila. 'Di ba? May mga ganun talaga, kaya kailangan sa mundong ito patibayan ng loob, 'di ba? At saka kahit wala ka namang ginagawa, may mga taong galit sa'yo. Diba? It's just so funny na pag iniisip mong, wala naman akong ginawa sa kanya, wala naman akong sinabing hindi maganda towards her or towards him, pero galit siya sa akin, diba? And maybe because it's inggit, diba? Maybe it's inggit, kasi maaaring mas maganda ang sitwasyon mo sa buhay kaysa sa kanya. And maaring yung taong yun, hindi niya gusto, no, na nakikita kanyang masaya. Maaring hindi niya gusto na nakikita kanyang maluwag ang pamumuhay. Yung mga ganun ba? Kaya, pag mga ganitong, just focus on yourself, no, Pisces? Just focus on yourself. As long as hindi ka nila ginagalaw, hindi ka nila tinatouch, hindi nila sinisiraan yung yung dignity mo, as long as hindi yun nako-compromise na safety mo, dignity mo, integrity mo, deadma ka na lang. Just practice the art of deadma. Kasi sila din naman, no, yung bibigat ang pamumuhay. Sila naman din yung makaka-experience nung hirap, 'di ba? Kasi sila yung nabubwisit, sila yung naiinis, 'di ba? And kapag gano'n, when someone is saying something ill towards you, yung mga taong yan na merong mga sinasabing masama about you, or may mga binabatong kung ano-anong intriga towards you, alam mo ba na mas maraming blessing ang dadating sa'yo. The more curses na pwedeng sinasabi nila para towards you, mas yun din, ganun din kadaming blessings ang dadating sa'yo. At kung ano yung mga sinasabi nila towards you, no, na masasama, no, or alam mo yun, yung mga nagko-curse, no, sa'yo, alam mo, yung mga sinasabi nila towards you, yun ang babalik sa kanila. Kaya, as much as possible, no, pabayaan mo na lang yung mga ganong klase. Diba? Practice the art of deadma at ipagdasal mo na lang sila, because for sure they don't know what they are doing. Okay? So, we also have the Ace of Cups. Ace is a new beginning. This is number 1. At yung keyword natin dito, love. So, most likely, ang iba sa inyo, baka meron dito magsisimula ng bagong love relationship. Pwedeng meron ditong mabubuong love connection between you and another person, kung ikaw ay single pa. At kung ikaw naman ay may karelasyon na, maaari, no, na mas paiigtigin pa ninyo ang inyong pagmamahalan at ang inyong pag-iibigan ng person mo. Pwedeng nanggaling din kayo sa, baka ang iba sa inyo dito nanggaling sa away, nanggaling sa hindi pagkakaintindihan, and maybe from now, baka magkakabati na kayo at magsisimula kayo ng bagong yugto sa inyong relationship, no? Na mas magkakaintindihan na kayo, there will be more love between you, yung mga ganon. Okay? So, we also have 9 of Swords.
So, pwede, no, na yung stress na to is related dito sa challenges na ito. Okay? Maaaring iniisip ninyo, nai-stress din kayo. So, hopefully, wag na. Diba? Wag na, Pisces. Ipaubaya mo na lang yan. Kung ano man yung pinag-worry mo, nai-stress ka na pati, ialay mo na yan sa Panginoon. Leave it all up to God. Okay? Bahala na siya. Okay? Bahala na si God. Let go and let God. Okay? Kasi hindi mo kontrolado, no? Kung lalo na kung ito ay about dito, hindi mo kontrolado ang ibang tao. Hindi mo kontrolado ang takbo ng isip nila or kung ano yung mga gagawin nila. It's beyond your control. So kailangan ialay mo na lang yan sa Panginoon kung ano man yung pinag-worry mo. Alright? Para na hindi ka na manega. Kasi the more na ma-stress ka, the more na mag-worry ka, ikaw lang yung isa yung magkakaroon ng hindi magandang epekto, di ba? Kasi if you are feeling negative, you will attract more negative situations into your life. Kaya, wag hayaan mo na yan kay God. Okay? So, we also have the 8 of Pentacles, dedication. Ito yung maaaring isa sa kinaiinggitan din ng mga tao sa paligid mo, lalo na sa mga katrabaho, yung dedication mo. Kasi, most likely, tinitignan ka, napapansin ka ng employer mo, napapansin ka ng mga manager mo, ng boss mo, how dedicated you are sa trabaho. Kung siguro kasi ang trabaho mo magaling, ang magaling ang nagiging resulta because you are dedicated sa ginagawa mo. You are committed sa ginagawa mo. Kaya siguro isa yan sa kinaiinggitan din nila. Kasi baka ang iba 'di ba papetics kung magtrabaho, basta lang for the sake na masabing nagtatrabaho, 'di ba? Pero wala dun yung puso nila. 'Di ba? Wala dun yung tiyaga nila, 'di ba? Kaya maaring isa yan din sa kinaiinggitan ng ibang tao sa iyo, okay? So, yeah, just focus on yourself. Just focus on improving kung ano pa yung ginagawa mo, 'di ba? Hayaan mo silang mainggit sa iyo. So, we have yes. Wow. So, yes, may exclamation point. So, non-negotiable na to. This is definite yes. So, pwedeng an expression mo ito. No? Siguro merong ganap dito na talagang tuwang-tuwa ka or matutuwa ka, kaya masasabi mo, yes, finally, diba? Yung ganon. Or pwede rin naman na you are going to say yes to someone, pwede rin naman na someone else is going to say yes to you, pwedeng ganon din ang ganap. Or, this could be the answer sa iyo ng universe. Maybe you are praying to God, you're praying to the divine, at maaaring you're asking for a sign, at baka ito yun, no? Ang sagot niya sa iyo, yes. So, what else? We have take action. Ayan, Pisces. No? When the time comes na kailangan mong aksyonan ang mga bagay-bagay, huwag kang magdalawang isip. Take action. Okay? Kasi makikita mo din naman ang inyong sitwasyon, di ba? Kung kailangan mong gawa ng paraan, then gawan mo agad ng paraan. No? Don't wait for tomorrow. Don't wait for later on or days after, di ba? Tsaka mo gagawin. Take action agad-agad para matapos na agad, para makapagsimula ka na naman ng panibago, diba? Or kung kunyari, meron kang mga plano, diba? May mga plans ka, you already have thought kung paano mo gagawin, pero nandiyan lang sa isip mo, hindi mo rin ginagawa ng paraan. So, wala din, diba? So, whenever you feel like gusto mo, gawan mo ng paraan. Take action ka kaagad para na makita mo agad ang resulta. Reconsider. Ayan. So, maaari, no, na mayroong sitwasyon ng iba sa inyo rito na pwedeng parang almost i-implement mo na, almost gagawin mo na, pero parang gusto mo, ay, teka lang, naalala ko pala, diba? May titignan uli ako. So, maaaring magre-reassess ka muli, maaaring meron kang babalikan dito at meron kang mga bagay na i-reconsider muli, yung mga ganon, no? So, don't stop yourself. Go for it, no? Kung ano sa tingin mo yung naalala mo, kailangan mo pang reviewin, kailangan mo pang revisahin, then go. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.